Hello guys! Magpa-pregnancy test ako ngayon. Hindi ko na napansin. 3 days late na pala yung period ko. Last na nagka-period ako is November 27 and today is January 5. Bale, 40th day cycle ako today based sa ginagamit kong application, yung Flow. Every time na magte-test ako, una kong ginagawa is chine-check yung expiration date. And this one is 2025 pa yung expiration. Marami akong ganitong pregnancy test strip. Marami akong stock nito sa bahay. Halos lahat ng video ko na nagte-test ako, ito yung gamit ko kasi mas subok ko na talaga tong brand na to. Itong gagamitin kong urine sa pagte-test ay unang ihi ko sa umaga. Maganda kasing gamitin talaga ang unang ihi sa umaga kasi yung ihi natin is concentrated. Mas madedetect ng PT kung may HCG or wala. At kung pregnant tayo, may HCG na madedetect doon sa ihi natin. Ididip ko lang tong strip na to sa urine for like 5 to 10 seconds. Tapos ililay flat ko lang siya dito sa baba. Meron kasing iba na nagte-test pagkatapos patakan or idip yung test, hinahawakan nila, hindi nila ibinababa. Kaya nagkakaroon ng invalid result yung test. This is not the first time na magte-test ako. Marami akong upload dito sa channel ko. Yung reason ko kung bakit every time na nagte-test ako, nire-record ko, gusto ko kasi na namomonitor ko din yung mga cycle ko. So yung way ko lang para ma-save to is to upload na rin dito sa channel ko. Sabi sa Flow app, 3 days delayed na ako and na-experience ko now, yung puson ko is medyo mabigat, bloated, na para magkakaroon. Pero ganito din kasi yung dati na pregnant pala ako and same lang siya ng nararamdaman. Kasi yung signs and symptoms ng magme-menstruation is almost the same sa pregnant. The only way para talaga malaman natin kung pregnant tayo or hindi, yung mas mabilis na paraan is to take a pregnancy test sa bahay. Hindi kami preventing ni husband, so talagang may chance na pregnant ako. Back to this test, importante lang talaga na sundan natin yung instruction na nakalagay sa mga pregnancy test. Dito sa ginagamit ko, nakalagay is read within 5 minutes but not more than 5 minutes. Marami pa rin nagko-comment sa akin at nagtatanong na yung kanila daw is after 5 minutes or ilang oras pa daw. Sometimes nga kinabukasan pa, nagkakaroon daw ng shadow or yung malabong linya. Huwag po tayong ma-confuse sa ganun. Talagang kailangan nating sumunod sa instruction na sa nakalagay sa pouch na mga nabibili natin. Kapag kasi sumobra ka na dun sa oras na naka-indicate, nagkakaroon talaga ng EVAP line halos karamihan ng mga PT. Tapos mako-confuse tayo, akala natin na baka pregnant tayo. Lalo doon sa mga hindi naman talaga TTC or yung ayaw talaga mabuntis. Tapos kinakabahan tayo, iniisip na baka talaga buntis. Mas makakadagdag lalo yun ng stress sa atin. One of the reason kaya mga nadidelay yung period, yung stress talaga nakakapagpadagdag doon. Yung itsura nga pala ng EVAP line, sometimes yung para siyang may guhit na white, makikita siya lalo na pag natatamaan ng araw. Pero hindi ibig sabihin nun na pregnant ka na. May mga ilang PT din nagpapakita talaga as in shadow, pero hindi talaga, negative yun. Probably factory defect yun ng mga PTs. Kasi may mga nagchat-chat sa akin na ganun yung naging case nila. Nagkaroon ng shadow, tapos kinabukasan nag-menstruation sila. Kaya pag ganun, ang magandang gawin is after 2 days, pag hindi ka pa rin nagkaka-menstruation, mag-repeat ng test, gamitin yung unang ihi sa umaga. Mas magandang gumamit ng ibang brand and importante talagang sumunod sa instruction. Pag sinabing read the results within 5 minutes, within 5 minutes lang talaga, huwag kang lalagpas. Saka pagkatapos nating mag-test, itapon na natin, huwag na yung kinabukasan, i-check pa ulit natin, kaya nagkakaroon talaga ng confusion. Pwede naman kasi tayong umulit ng test like every 2 days. Kasi kung pregnant tayo, yung HCG na madedetect sa PT, magdo-double yan and magkakaroon ng mas darker lines.
Kasi kung hindi ka talaga pregnant, hindi talaga mag-show yan ng kahit anong lines, na double lines, or kahit yung isa is shadow. Kung hindi ka pregnant, walang magpo-produce ng HCG sa katawan mo at hindi yun madedetect ng PT. Pero naiintindihan ko naman kayo kung lalo doon sa part na hindi talaga gusto pang mabuntis or hindi pa ready, tapos nag-aalala. If I were you, kung talagang gusto mo makasigurado, magpa-serum blood test or serum pregnancy test sa hospital, mas accurate yung result nun. Remember, hindi lahat na nade-delay ang period is pregnant. Marami kasi talagang reasons kung bakit tayo nade-delay kahit hindi naman tayo pregnant. Advice ko lang doon sa mga sobrang delayed na, like ilang weeks, sometimes nga months na, magpa-check up kayo sa OB-GYN. Pwede naman tayo kasi magpa-check up kahit hindi tayo pregnant para ma-check natin bakit, ano yung talagang reason kung bakit hanggang ngayon wala pa rin tayong menstruation. Kung wala naman tayong budget para makapagpa-check up, may mga public hospital naman at saka sa mga center, pwede tayong magpa-check up sa kanila ng libre. Sabi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ito na nga yung result ng pagtetest ko and negative. Wala akong makita kahit anong evap line dito. Delayed na naman ako pregnant. Normal na lang to sa akin kasi I have irregular period. Pero kung naging positive to, hindi naman ako magugulat kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman kami nagpe-prevent ni husband. If you have any questions, just comment down below. As long na hindi ako busy, magre-reply talaga ako sa mga comments nyo. Thank you for watching!